Kumusta po kayo mga minamahal naming taga-subaybay at tagapakinig? Muli, isang karangalan na makasama kayo sa isa na namang kwentong magbibigay kulay sa ating mga puso. Sabi nila, ang pinakamalakas na sigaw ay hindi naririnig ng tainga, kundi nararamdaman ng puso. Paano kung ang lunas sa isang pamilyang binalot ng nakabibinging katahimikan ay hindi isang salita, kundi isang tunog na matagal nang kinalimutan? Ang tunog ng isang halakhak. Ang Hacienda de Silacbo ay isang kaharian ng katahimikan. Para kay Banyuhay Bani Aguiluz, ang katahimikang yon ay isang kabiguan na sinusukat sa milyon-milyong piso. Ang bawat sulok ng mansyon ay sumisigaw ng karangyaan. Mula sa mga painting ng mga pambansang alagad ng sining na nakasabit sa pader, hanggang sa mga Persian carpet na mas malambot pa sa ulap. Pero walang halaga ang lahat ng iyon. Walang kwenta ang yaman kung ang tanging naririnig niya sa loob ng 8 buwan ay ang nakabibinging tunog ng pag-iisa. Ang tunog ng 3 batang pusong sabay-sabay na tumigil sa pagtibok mula sa kanyang pagkakaupo sa leather na silya sa kanyang opisina. Tanaw ni Bani ang playroom. Isa itong paraiso ng mga laruan, isang life-size na diorama ng tren, mga building block na galing pa sa Europa, ang pinakabagong gaming console. Ngunit ang mga laruan ay nanatiling hindi nagagalaw, mga rebultong nababalutan ng manipis na alikabok, mga bantayog ng isang kaligayahang ninakaw. At sa gitna ng lahat ng iyon ay ang kanyang 3 anak na lalaki. Si Sinag, ang panganay sa edad na 10, ay nakatitig lang sa bintana. Ang mga matay blanko, parang isang matandang napagod na sa buhay. Si Hinahon, 8 taong gulang, ay nakaupo sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod, isang maliit na bolang hindi kayang gumalaw. At si Alingaw-ngaw, ang bunso sa edad na 6, ay nakahiga lang, ang mga daliri gumuguhit ng mga walang kwentang hugis sa makapal na carpet. Hindi sila nagsasalita, hindi sila tumatawa, hindi sila umiiyak. Sila'y mga anino lamang ng mga batang dati puno ng buhay. Mula nang mamatay ang kanilang ina, ang kanilang mga tinig ay isinara sa isang baul na walang sinumang makabukas. Kahit siya, lalo na siya. Para sa mundo, si Banyuhay Aguiluz ay isang titan. Isang bilyonaryo na kayang magpatayo ng mga gusali sa isang pitik lang ng kanyang daliri. Pero sa loob ng sarili niyang pamamahay, isa siyang pulubi. Isang amang bigo. Ang kanyang mga anak ay isang proyektong hindi niya kayang ayusin, isang problemang hindi kayang lutasin ng kanyang pera. Tumunog ang intercom sa kanyang mesa. "Sir, narito na po ang huling aplikante para sa posisyon ng governess." Bumuntong hininga si Bani. Ang pang-27, 26 na eksperto, mga child psychologist, mga sikat na therapist, mga governess na may matataas na credential ang sumubok at nabigo. Ano ang magagawa ng isang ito? "Papasukin mo siya." Utos niya, ang boses ay kasing lamig ng marmol na sahig. Pumasok ang isang babae. Simple. Iyon ang unang salitang pumasok sa isip ni Bani. Nakasuot ito ng isang murang blusa at itim na pantalon. Ang kanyang buhok ay nakatali lang sa isang simpleng ponytail. Sa kanyang resume, nakasulat ang pangalan, Ginhawa Dampalit. Walang kahanga-hangang nakasulat sa papel. Ilang taon sa isang maliit na daycare center, ilang buwan bilang personal na alay. "Magandang umaga po, Mr. Aguiluz." Bati nito. Ang boses ay mahinahon. Hindi siya sumagot. Tinitigan niya lang ito. Sa mata ng isang negosyante, si Ginhawa Dampalit ay isang masamang investment. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, may nakita si Bani na hindi niya inaasahan. Hindi ito blanko, hindi ito takot. Sa likod ng mga matang iyon ay may isang dagat ng kalungkutan. Isang kalaliman na parang pamilyar sa kanya. "Bakit ka narito, Miss Dampalit?" Tanong niya diretsahan. "Alam mo ba kung anong klaseng pamilya ang pinapasok mo?" "Opo, sir.
Nabasa ko po. Sagot ni Ginhawa, ang tingin ay hindi nagbabago. Naiintindihan ko po. Talaga? May halong pang-uuyam sa boses ni Bunny. Naiintindihan mo. 26 na eksperto ang nabigo. Ano ang kaya mong gawin na hindi nila nagawa? Hindi agad sumagot si Ginhawa. Tumingin ito sa labas ng bintana, sa direksyon ng playroom kung saan naroon ang mga bata. Isang sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi ko po alam. Pag-amin nito sa wakas, ibinalik ang tingin kay Bunny. Wala po akong maipapangakong milagro, sir. Ang kaya ko lang pong ibigay ay ang aking pasensya at ang aking oras. Natawa si Bunny ng walang tunog. Pasensya at oras, mga bagay na hindi nabibili, mga bagay na wala siya. Salamat sa oras mo, Miss Dampalit. Tatawagan ka na lang namin. Ang karaniwang linya para sa mga bigong aplikante. Tumangulang si Ginhawa, tumayo at marahang lumabas ng opisina. Sinundan siya ng tingin ni Bunny hanggang sa magsara ang pinto. Isa na namang pagkabigo. Kinuha niya ang telepono, handa nang tawagan ang kanyang manager para magreklamo sa mga pinapadala nitong aplikante. Ngunit bago pa niya madial ang numero, may isang tunog siyang narinig. Isang tunog na bago sa kanyang pandinig. Mahina. Halos isang bulong. Napatigil si Bunny. Itinayo niya ang kanyang ulo, pinakikiramdaman ang pinanggagalingan ng tunog. Mula sa labas, mula sa hardin. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang puso'y biglang kumabog nang hindi niya maintindihan. Naglakad siya palapit sa malaking bintanang salamin ng kanyang opisina na tanaw ang isang bahagi ng malawak na hardin. At doon, nakita niya si Ginhawa. Hindi pa pala ito umuuwi. Nakatayo ito sa ilalim ng isang puno ng akasya, nakatingin sa lupa. Pagkatapos ay dahan-dahan itong yumuko at may pinulot na isang tuyong dahon. At sa di kalayuan, sa may pintuan ng playroom na nakabukas pala, nakatayo ang kanyang bunsong anak, si Alingawngaw. Nakatingin din ito kay Ginhawa. Pinagmasdan ni Bunny ang eksena. Ang kanyang hiningay tila naipit sa kanyang lalamunan. Itinaas ni Ginhawa ang tuyong dahon sa tapat ng kanyang labi. Hinipan niya ito. Ang dahon ay umikot-ikot sa hangin, lumilikha ng isang mahinang, sumisipol na tunog. Habang ito'y bumabagsak, walang mahika, walang kakaiba. Isang simpleng laro. Ngunit para kay Alingawngaw, ito ang pinakakahanga-hangang bagay sa buong mundo. At pagkatapos, nangyari na. Isang mahina, halos bumubulong na halakhak. Isang tunog na parang kaluskos ng papel. Pero para kay Banyuhay, ito ay kasing lakas ng isang kulog. Napadda siya. Ang kanyang mga kamay ay napakapit ng mahigpit sa gilid ng bintana. Si Alingawngaw, ang kanyang bunso, tumawa. Hindi niya ito nginitian, hindi niya ito nilapitan. Pinulot lang muli ni Ginhawa ang dahon at muling hinipan. At muli, isang mahinang tawa ang kumawala mula sa kanyang anak. Nakatayo lang si Bunny sa likod ng salamin. Isang hindi nakikitang saksi sa milagrong hindi kayang bilhin ng kanyang yaman. 8 buwan. 8 buwan ng nakabibinging katahimikan, winakasan ng isang babaeng hindi niya pinansin at ng isang tuyong dahon. Bumalik siya sa kanyang mesa. Ang mga tuhod ay tila nanghihina. Kinuha niya ang telepono. "Hire her," sabi niya sa kanyang manager. Ang boses ay mariin at walang paligoy-ligoy. "Hire her, immediately." Ibinaba niya ang telepono. Ngunit sa likod ng utos na yon, sa gitna ng biglaang pag-asang sumibol sa kanyang puso, may isang tanong na nanatili. Isang ordinaryong babae at isang tuyong dahon. Paano? Para kay Ginhawa Gia Dampalit, ang Hacienda de Silacbo ay isang magandang kulungan. Sa kanyang unang opisyal na araw bilang governess, naramdaman niya ang bigat ng bawat pader, ang lamig ng bawat marmol na sahig. Ang hangin ay tila mas makapal dito, puno ng mga salitang hindi masabi at mga luhang hindi maiyak. Amoy ng mamahaling floor wax at ng kalungkutan.
Habang ipinapakita sa kanya ng head housekeeper ang kabuuan ng mansyon, pakiramdam ni Gia ay isa siyang dayuhan sa isang museyong puno ng mga alaala ng ibang tao. Ang kanyang misyon ay simple sa papel, alagaan ang 3 bata. Ngunit sa katotohanan, alam niyang hindi iyon ganoon kadali. Hindi niya kailangang alagaan ang kanilang mga katawan. Kailangan niyang hanapin ang daan pabalik sa kanilang mga kaluluwa. Unang niyang sinubukang lapitan si Sinag, ang panganay. Nakita niya itong nakaupo sa may bintana ng playroom, nagbabasa ng isang makapal na libro. Dahan-dahan siyang lumapit. May dalang isang baso ng gatas. "Sinag," mahinahon niyang tawag. "Gatas para sa'yo." Hindi lumingon ang bata. Ang mga mata nito ay nanatiling nakatutok sa libro. Ngunit alam ni Gia na hindi ito nagbabasa. Ang mga pahina ay hindi gumagalaw. Si Sinag ay nagtatayo ng isang pader na gawa sa papel at katahimikan. At sa araw na ito, hindi siya papayag na may sino mang umakyat doon. "Ilalagay ko lang dito sa tabi mo, ha?" sabi muli ni Gia. Ang boses ay malumanay pa rin. Ibinaba niya ang baso sa maliit na mesa at marahang tumalikod. Naramdaman niya ang mga mata ni Sinag na sumusunod sa kanya, matalas at mapanuri. Isang tingin na nagsasabing, "Huwag mo akong subukan." Ang hapunan ng gabing iyon ay isang pagsubok ng apoy. Nakaupo si Gia sa mahabang lamesa kainan. Kasama si Banyuhay na nasa kabilang dulo at ang 3 bata na tahimik na nakaupo sa pagitan nila. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mga mamahaling plato. Ngunit ang katahimikan ay biglang binasag ng pagdating ng isang tao. Si Doña Imelda Aguiluz, ang tiyahin ni Banyuhay. Pumasok ito sa dining hall na parang isang reyna, balot sa mamahaling tela at alahas. Ang kanyang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. At ang mga matang iyon ay dumapo agad kay Gia na parang isang agila na nakakita ng daga. "So, ito na pala ang bagong governess?" sabi ni Doña Imelda. Ang salitang governess ay tila isang insulto sa paraan ng kanyang pagbigkas. Umupo ito sa tabi ni Banyuhay. "Bani, hindi mo man lang sinabi sa akin na nakahanap ka na pala ng himala." Hindi sumagot si Banyuhay. Nagpatuloy lang sa pagkain. "Saan ka ba nagmula, Hija?" tanong sa kanya ni Doña Imelda. Ang nangiti ay nananatili sa kanyang mga labi. "Mula po sa probinsya ng Laguna, Senyora." Magalang na sagot ni Gia. "Ah, Laguna. At ano naman ang nagdala sa'yo dito sa Maynila? Sa pamamahay pa ng mga Aguiluz?" Patuloy ng matanda. Ang bawat tanong ay parang isang patalim na sinusubukang humanap ng siwang. "Naghahanap po ng trabaho, Senyora, para po mabuhay." Simpleng sagot ni Gia. Ang kanyang kahinahunan ay tila lalong ikinainis ni Doña Imelda. "Talaga? Isang napakalaking swerte naman yata na dito ka napadpad," sabi nito, lumingon kay Banyuhay. "Siguraduhin mo lang, Bani, na ang kinukuha mo ay tunay na ginto at hindi isang piraso ng bakal na pinakintab lang para magmukhang mamahalin." Naramdaman ni Gia ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Naramdaman niya ang tingin ng lahat, kahit ang mga kasambahay na nakatayo sa gilid. Ngunit pinanatili niya ang kanyang composure. Yumuko siya ng bahagya at hindi na nagsalita. Pagkatapos ng napakatagal na hapunan, isa-isang dinala ni Gia ang mga bata sa kani-kanilang silid tulugan. Si Alingawngaw at Hinahon ay madaling patulugin, ngunit si Sinag ay gising pa, nakatitig na naman sa bintana. Bago umalis, may isang bagay na ginawa si Gia. Sa hardin kanina, may nakita siyang isang maliit na bulaklak ng gumamela na nahulog sa damuhan. Pinulot niya ito at itinago sa kanyang bulsa. Dahan-dahan niyang inilapag ang bulaklak sa night table sa tabi ng kama ni Hinahon. Isang maliit na piraso ng kulay sa loob ng isang silid na kulay abo. Hindi niya alam na mula sa bahagyang nakabukas na pinto, pinapanood siya ni Banyuhay.
Nakita niya ang ginawa ni Gia. Nakita niya ang gesture na yon. Isang gesture na walang bayad, walang audience, isang purong kabutihan lang. At sa isang sandali, ang pagdududa na itinanim ni Doña Imelda ay bahagyang nabura. Ngunit sa kabilang banda ng mansyon, sa library na puno ng mga lumang libro, si Doña Imelda ay may kausap sa telepono. Ang kanyang boses ay wala ng pagkukunwari, tanging purong lason na lang. "Javier, kailangan ko ng pabor," sabi niya sa kanyang private investigator. "May bago kaming kasambahay, Ginhawa Dampalit ang pangalan, mula sa Laguna. May sandaling katahimikan sa kabilang linya." "Oh, siya nga," patuloy ni Doña Imelda, ang mga matay kumikislap sa dilim. "Alamin mo ang lahat tungkol sa babaeng yan. Ang pamilya niya, ang mga utang niya, ang nakaraan niya. Lahat. Gusto kong malaman kung anong peklat ang tinatago niya sa likod ng mga mata niyang maamo." Ilang linggo na ang lumipas at unti-unti, nagbabago ang himig ng Hacienda de Silacbo. Para kay Banyuhay, ang pagbabago ay hindi isang malakas na pagyanig, kundi isang mahinang bulong. Ang katahimikan ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito kasing bigat ng dati. Hindi na ito ang katahimikan ng isang puntod. Ngayon, ito ay isang katahimikang may halong pag-aabang. Mula sa bintana ng kanyang opisina, madalas niyang pinagmamasdan si Ginhawa kasama ang kanyang mga anak. Walang pilitan. Walang mga therapeutic modules o mga mamahaling laruan. Ang ginagawa lang ni Gia ay ang maging naroon. Isang hapon, nakita niya sila sa hardin. Isang bahagi ng hardin na matagal nang napabayaan. Nakita niya si Gia na nagtuturo kay Hinahon kung paano magdilig ng halaman. Ang maliit nitong kamay ay maingat na nakahawak sa pandilig. Nakita niya si Alingawngaw na masayang naghuhukay ng lupa gamit ang isang maliit na pala. Ang mga pisngi nito'y may bahid ng putik. Kahit si Sinag, ang panganay at pinakamalayo sa lahat, ay nakaupo sa damuhan. Kunwari nagbabasa. Ngunit ang mga mata nito ay pasulyap-sulyap sa ginagawa ng kanyang mga kapatid. Sila ay gumagalaw. Sila ay nag-e-exist sa labas ng kanilang mga sarili. At ang sentro ng maliit na mundong iyon ay si Ginhawa. Isang damdamin ang kumurot sa dibdib ni Banyuhay. Isang damdaming hindi niya inaasahan. Selos. Isang hindi makatwirang selos sa babaeng nagtagumpay kung saan siya nabigo. Dala ng impulse, lumabas siya ng mansyon at nilapitan sila. "Mukhang masaya kayo," sabi niya. Sinisikap na maging magaan ang tono. Ang mahika ay biglang nawala. Si Hinahon ay napatigil sa pagdidilig. Si Alingawngaw ay ibinaba ang kanyang pala. Si Sinag ay muling ibinalik ang buong atensyon sa kanyang libro. Bumalik ang pader sa pagitan nila. Bumalik ang katahimikan. Napabuntong hininga si Banyuhay. Bumalik na lang siya sa loob. Dala ang pamilyar na bigat ng kabiguan. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Ang imahe ng kanyang mga anak na umiiwas sa kanya ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Bumangon siya mula sa kama at nagtungo sa kanyang opisina. Nagbabaka sakaling ang trabaho ay makakatulong sa kanya na makalimot. Habang nagsasalin siya ng brandy sa kanyang baso, muli siyang napatingin sa bintana. At doon, sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan, may isang anino sa hardin. Si Gia. Nakatayo ito roon, mag-isa. Nakatingala sa kalangitan. May kakaibang kalungkutan sa kanyang anyo. Nagpasya si Banyuhay na labasin ito. Marahil para magpasalamat. Marahil para humingi ng payo. Hindi niya alam. Basta't naramdaman niyang kailangan niyang lumapit. Dahan-dahan siyang naglakad sa damuhan para hindi makalikha ng ingay. Ngunit habang papalapit siya, may narinig siyang isang tunog na nagpatigil sa kanya. Isang hikbi. Mahina. Pinipigilan. Nagtago siya sa likod ng isang malaking puno. Mula roon, kitang-kita niya si Gia. Nakaupo na ito ngayon sa isang batong upuan. Sa kanyang nanginginig na mga kamay,
May hawak itong isang maliit na litrato. Nakayuko ito at ang kanyang mga balikat ay marahang umuuga sa bawat hikbing kanyang pinipigilan. Sa isang iglap, nawala ang imahe ni Banyuhay bilang isang amo. Nawala ang bilyonaryo. Ang natira ay isang lalaki na nakakakita sa isang taong nasasaktan. Ang kalungkutang nakita niya sa mga mata nito noong unang araw ay narito na naman, umaapaw, hindi na kayang itago. Gusto niyang lumapit, gusto niyang magtanong. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa lupa. May isang bahagi sa kanya na nagsasabing ang kalungkutang iyon ay sagrado. Isang lugar na wala siyang karapatang pasukin. Biglang nag-angat ng ulo si Gia. Tila may naramdaman. Mabilis nitong pinunasan ang kanyang mga luha at itinago ang litrato sa kanyang bulsa na parang isang magnanakaw na nahuli sa akto. Tumayo ito at mabilis na naglakad pabalik sa mansyon. Naiwan si Banyuhay sa dilim, nakatayo sa likod ng puno. Hindi siya nito nakita. Bumalik siya sa kanyang opisina, ngunit hindi na niya ininom ang brandy. Naupo siya sa kanyang silya sa gitna ng kadiliman. Ang tanong na, sino ka ba talaga, ginhawa dampalit, ay napalitan ng isang mas malalim na katanungan. Anong klaseng pusa ang dinadala mo sa iyong dibdib na kahit sa ilalim ng liwanag ng buwan ay nagagawa kang paluhain ng ganyan? Ang krisis ay dumating sa anyo ng isang ubo. Isang mahina, tuyong ubo mula sa silid ni Hinahon ang gumising kay ginhawa sa gitna ng gabi. Para sa isang inang natutong makinig sa bawat paghinga ng kanyang anak, ang tunog na yon ay isang alarma. Mabilis siyang bumangon at nagtungo sa silid ng bata. Pagpasok niya, ang kanyang hinala ay nagkatotoo. Nakahiga si Hinahon sa kanyang kama, ang noo ay maninilaw sa pawis at ang kanyang paghinga ay bahagyang mabilis. Nang damhin ni Gia ang kanyang leeg, naramdaman niya ang init. Mataas ang lagnat nito. Habang abala siya sa pagkuha ng maligamgam na tubig at bimpo, bumukas ang pinto. Si Banyuhay, tila narinig din nito ang ubo. Ang bilyonaryo na laging kalmado at kontrolado sa boardroom ay wala na. Ang nasa harap niya ngayon ay isang ama na natataranta. Anong nangyari? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Nakita niya ang kalagayan ng anak at agad na kinuha ang kanyang telepono. Tatawagan ko si Dr. Gomez, ang pinakamagaling na pediatrician sa bansa. Sir, okay lang po siya, mahinahong sabi ni Gia, habang marahang ipinupunas ang basang bimpo sa noo ni Hinahon. Mataas lang po ang lagnat. Normal po ito sa mga bata. Ngunit si Banyuhay ay parang hindi nakarinig. Naglalakad siya pabalik-balik sa silid, nagbibigay ng mga utos sa telepono. I need you here in 15 minutes. Yes, it's an emergency. I don't care what time it is. Pinagmasdan lang siya ni Gia. Nakita niya sa likod ng aroganteng bilyonaryo ang isang amang takot na takot. Isang amang walang mapaglagyan ng kanyang pag-aalala. Habang si Banyuhay ay nakikipag-usap sa telepono, si Gia naman ay bumubulong ng mga masasayang kwento sa natutulog na si Hinahon. Pinapatahan ito kahit sa gitna ng panaginip. Dumating ang doktor makalipas ang 20 minuto. Pagkatapos suriin ang bata, lumingon ito kay Banyuhay at sinabi ang eksaktong sinabi ni Gia. It's just a high fever, Mr. Aguiluz. Very common. Punasan niyo lang siya ng maligamgam na tubig at siguraduhing uminom siya ng maraming likido paggising. Bababa rin yan pagkainom ng gamot. Nang makaalis ang doktor, isang nakakailang na katahimikan ang namayani sa silid. Naiwan silang dalawa, nakatayo sa magkabilang gilid ng kama ni Hinahon na parang 2 sundalong nagbabantay. Hindi sila umalis sa gabing iyon. Salitan silang nagpupunas at nagche-check ng temperatura ni Hinahon. Walang nagsasalita, ngunit sa kanilang mga kilos, isang hindi nakikitang pagkakaintindihan ang nabuo. Sila ay isang team. Mag-aalas 3 na ng madaling araw nang tuluyang bumaba ang lagnat. Sa wakas, mahimbing na ang tulog ng bata. Magtimpla tayo ng kape, mahinang sabi ni Banyuhay
na parang ayaw putulin ang katahimikan. Sumunod si Gia sa kanya pababa sa malawak at madilim na kusina. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa isang maliit na lamp sa counter. Habang nagtitimpla si Banyuhay ng kape, sumandal si Gia sa pader, ramdam ang pagod sa kanyang buong katawan. Hindi ko alam ang gagawin ko kanina. Pag-amin ni Banyuhay, nakatalikod pa rin ito sa kanya. Ang kanyang boses ay puno ng isang emosyon na hindi pa naririnig ni Gia mula sa kanya. Hiya. Ang isang bilyonaryo, walang magawa para sa lagnat ng sarili niyang anak. Nakakahiya. Ang pagiging magulang, hindi po nasusukat sa pera, sir. Sagot ni Gia. Ang boses ay banayad. Nasusukat po ito sa pag-aalala. At kitang-kita ko po iyon sa inyo kanina. Humarap si Banyuhay sa kanya. May hawak na 2 tasa ng kape. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap ng pasasalamat. Salamat, Gia. Para sa lahat. Inabot niya ang 1 tasa kay Gia. At sa kanilang pag-aabutan, ang kanilang mga daliri ay nagdampi. Isang kuryenteng gumapang sa braso ni Gia, mainit at biglaan. Agad niyang binawi ang kanyang kamay na halos matapon ng kape. Ganoon din si Banyuhay. Pareho silang napatingin sa kanilang mga kamay. Pagkatapos ay sa isa't isa, bago mabilis na umiwas ng tingin. Ang katahimikan na bumalik ay iba na. Hindi na ito ang katahimikan ng kalungkutan, kundi ang katahimikan ng isang bagay na biglang namalayan. Isang bagay na pareho nilang naramdaman, ngunit hindi nila kayang pangalanan. Ngunit sa itaas, sa may pasilyo ng 2 palapag, may isang anino sa dilim. Si Doña Imelda, gising pa. Narinig niya ang pagdating ng doktor kanina at nag-abang. Mula sa kanyang kinatatayuan, tanaw niya ang eksena sa kusina sa ibaba. Ang pag-uusap, ang pagdampi ng mga kamay, ang biglaang pagkailang. Isang mapanuyang ngangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Humigpit ang kanyang pagkakahawak sa isang malaking brown envelope na dala-dala niya mula pa sa kanyang silid. Sa loob niyon, naroon ang mga litrato, mga dokumento, ang buong ulat ng kanyang private investigator. Nakita niya ang lahat at sa kanyang hawak, naroon na ang lahat ng bala na kailangan niya para wasakin ang nagsisimulang koneksyon sa pagitan ng kanyang pamangkin at ng babaeng itinuturing niyang isang hamak na manggagamit. Ang pagdampi ng kanilang mga kamay ay isang multo na sumunod kay ginhawa pabalik sa kanyang silid. Hindi ito isang simpleng aksidente. Ito ay isang pagbukas ng pinto. Isang pinto na matagal na niyang isinara at kinandaduhan. Sa loob ng maraming buwan, ang kanyang puso ay isang manhid na bato, ligtas mula sa anumang pakiramdam. Ngunit ang init na yon, mula sa mga daliri ni Banyuhay, ay isang kislap na nagbanta na tunawin ang lahat ng yelo. At natakot siya. Humiga siya sa kanyang kama, ngunit ang kanyang isipan ay gising na gising. Ang pagod sa kanyang katawan ay hindi sapat para patahimikin ang mga alaala. At kapag ang mga alaala ay nagsimulang mag-ingay, palagi itong nauuwi sa iisang lugar, sa isang panaginip. Maliwanag ang sikat ng araw. Ang damo ay malambot at sariwa sa ilalim ng kanilang mga paa. Isang simpleng parke, malayo sa karangyaan ng Hacienda de Silacbo. Ngunit para kay Gia, ito ang pinakamagandang lugar sa buong mundo. Mama, mas mataas pa. Ang tawa ng isang bata. Ang tunog na yon ay ang kanyang paboritong musika. Ang kanyang anak na si Hiraya, na may buhok na itim at mga matang kumikinang na parang mga bituin, ay nasa isang duyan. Bawat tulak ni Gia ay sinusuklian ng isang malutong na halakhak. Dahan-dahan lang, anak, sabi ni Gia. Tumatawa rin. Baka lumipad ka hanggang sa buwan. Gusto ko yon, para makita ko kung gawa sa keso ang buwan, sagot ng bata. Huminto si Gia sa pagtulak at niyakap ang kanyang anak mula sa likuran.
Isiniksik niya ang kanyang muka sa buhok nito. Amoy araw at candy. Ikaw ang buwan ko, Hiraya. Ikaw ang buong mundo ko. Bulong niya. Ngunit biglang nagbago ang lahat. Ang asul na langit ay naging kulay abo. Ang masayang tunog ng parke ay napalitan ng isang nakakabinging ugong. Ang duyan na tinutulak ni Gia ay nagsimulang umugoy ng mali. Isang tunog ng kinakalawang na bakal. Isang tunog ng pagbibigay. Napatingin si Gia sa kanyang mga kamay. Puno ito ng kalawang. Napatingin siya sa duyan. Ang mga kadena nito ay unti-unting napuputol. Hiraya. Sigaw niya, sinusubukang abutin ang kanyang anak. Ngunit ang bata ay palayo ng palayo. Pagkatapos ay dumating ang tunog. Ang tunog ng nabaling bakal. Ang tunog ng pagguho. Ang sigaw ng ibang mga magulang. Ang alikabok. Ang kaguluhan. Nakatayo si Gia sa gitna ng lahat. Sumisigaw ng isang pangalan. Hiraya. At pagkatapos, katahimikan. Ang uri ng katahimikan na sumisira sa iyong pandinig. Ang uri ng katahimikan kung saan ang pagtibok na lang ng sarili mong puso ang iyong naririnig. Isang malakas na tambol na nagbabadya ng katapusan. Sa gitna ng mga naguhong bakal at kahoy ng palaruan, isang bagay lang ang nakita niya. Isang maliit na pulang sapatos. Hindi! Nagising si ginhawa na humihingal. Ang lalamunan ay tuyo sa hindi na sigaw na mga salita. Ang kanyang damit ay basang-basa ng pawis. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kumot. Bangungot. Ang parehong bangungot. Paulit-ulit. Marahan siyang bumangon. Ang puso'y kumakaripas pa rin. Sinubukan niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Ngunit ang mga imahe ay sariwa pa rin sa kanyang isipan. Ang pakiramdam ng kasalanan ay isang lason na gumagapang sa kanyang mga ugat. Dapat ay hindi ko siya binitawan. Dapat ay napansin ko. Dala ng isang impulse na hindi niya mapigilan, tumayo siya at tahimik na lumabas ng kanyang silid. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng silid ng mga bata. Sa liwanag na nagmumula sa siwang ng bintana, nakita niya sila, si Sinag, Hinahon at Alingaungaw, na mahihimbing na natutulog, payapa, ligtas. Dito niya nahanap ang kanyang lakas. Sa kanilang kaligtasan, sa kanilang kapayapaan, ang pag-aalaga sa kanila ay ang kanyang penitensya. Ang kanyang paraan para takasan ang sarili niyang mga demonyo. Pinangako niya sa kanyang sarili na habang siya ay naririto, walang masamang mangyayari sa kanila. Hinding-hindi. Bumalik siya sa kanyang silid. Mas kalmado na. Mula sa ilalim ng kanyang kama, kinuha niya ang isang maliit na kahon. Ang tanging baul ng kanyang nakaraan. Binuksan niya ito. Sa loob ay may ilang litrato ni Hiraya, isang maliit na ribbon mula sa buhok nito, at isang papel na nakatupi ng maingat. Ito ay isang lumang clipping mula sa isang dyaryo. Kupas na ang papel, ngunit malinaw pa rin ang headline. Binuklat niya ito at binasa sa isipan sa ika-100 beses. Conception Construction. Hinaharap ang sampa-samang kaso dahil sa kakulangan ng ligtas na pamantayan. Tinitigan niya ang pangalan ng kumpanya, Conception Construction. Ang pangalang sumira sa kanyang buhay. Ang pangalang hindi niya kailanman mapapatawad. Itinupi niyang muli ang papel. Isinara ang kahon. At itinulak ito pabalik sa ilalim ng kama. Pabalik sa dilim kung saan ito nararapat. Ang linggo sa Hacienda de Silacbo ay para sa pamilya. Iyon ang tradisyon. Ngunit para kay Banyuhay, ang pamilya ay madalas mga hulugan ng negosyo, politika at mga pekeng ngiti. Ipinilit niyang isama si Gia sa lingguhang pananghalian na yon. Ang rason niya sa sarili, para masanay ang mga bata na kasama siya sa lahat ng okasyon. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may isa pang dahilan. Gusto niya siyang makasama. Gusto niyang makita ang simple at totoong mundo ni Gia na humalo sa artipisyal niyang mundo. At gaya ng inaasahan,
Si Gia ay isang isda na naligaw sa lupa. Habang ang mga bisita, mga pinsan, mga kasosyo sa negosyo, mga kapwa mayayaman ay nag-uusap tungkol sa stock market at sa pinakabagong European art exhibit, si Gia ay tahimik lang na nakatayo sa isang sulok. Hawak ang kamay ni Aling Aungaw. Nakasuot siya ng isang simpleng bestidang bulaklakin, isang wildflower sa gitna ng mga mamahaling rosas na may tinik. Pinagmasdan siya ni Banyuhay mula sa malayo. Nakaramdam siya ng paghanga. Hindi ito nagpapanggap. Hindi ito sumisip-sip. Ito lang ay siya. At iyon ang nagustuhan niya. Ngunit ang bawat paraiso ay may ahas. At ang ahas sa hardin ng mga agilus ay nagngangalang Imelda. Nakita ni Banyuhay ang kanyang tiyahin na papalapit kay Gia na may kasamang 2 pang matronang sosyal. Ang ngiti ni Doña Imelda ay matamis, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Ito na, ang simula ng pag-atake. Ginhawa, hija, bati ni Doña Imelda, ang boses ay sapat na malakas para marinig ng mga nasa paligid. Nais ko lang sanang sabihin sa lahat kung gaano kami kaswerte na natagpuan ka ng aking pamangkin. Naramdaman ni Gia ang pag-iiba ng hangin. Ang mga tingin ay napunta sa kanya. Ngumiti lang siya ng alanganin. Alam na niyo, patuloy ni Doña Imelda na parang nagkukwento lang sa kanyang mga kaibigan. Naalala ko tuloy ang kwento ng lola ko tungkol sa mga linta. Ang mga linta raw, kapag nakakapit na, hindi bumibitaw hanggat hindi sila busog. Pero ang hindi alam ng marami, may mga linta palang ginagamit para manggamot. Sila yung sumisip-sip ng masamang dugo para gumaling ang pasyente. Ang mga kausap niya ay tumawa ng mahina, hindi sigurado kung ano ang punto ng matanda. Tumingin si Doña Imelda ng diretso kay Gia. Ang tanong na lang, paano mo malalaman kung ang linta ay nanggagamot o pumapatay? Ang tawa ay namatay, ang hangin ay naging mabigat. At bago pa man may makapagsalita, binitawan ni Doña Imelda ang kanyang lason. Pero syempre hindi naman ganoon si Ginhawa. Sabi niya, ang tono ay puno ng pekeng awa. Sa katunayan, dapat ay kaawaan natin siya. Nabalitaan ko ang sinapit ng kanyang anak. At ang mga problemang pinansyal na kasunod nito, ang pagkakabaon sa utang. Mahirap talaga ang buhay. Isang milagro na lang talaga na napadpad siya dito sa atin, sa isang amo na bukas palad at bukas ang pitaka, isang bala, isang putok, at ang target ay tinamaan ng diretso. Nakita ni Banyuhay ang lahat. Nakita niya ang bigla ang pamumutla ni Gia. Nakita niya ang mga mapanuring tingin ng mga bisita. Narinig niya ang mga bulungan. Utang? Kaya pala, gold digger. Isang galit ang umakyat sa lalamunan ni Banyuhay. Galit para sa kanyang tiyahin. Ngunit sa ilalim ng galit na yon, isang malamig at pangit na damdamin ang gumapang. Pagdududa. Ang kanyang fatal flaw. Ang kanyang pagiging isang agilus. Ang paniniwalang ang pera ang sukatan ng lahat. Ang salitang utang ay tumatak sa kanyang isipan. Ang imahe ni Gia, ang kanyang kabaitan, ang kanyang pasensya ay biglang nabahira ng isang posibleng motibo. Ginagawa niya ba ang lahat ng ito para sa pera? Ang pag-aalaga ba niya sa mga anak ko ay isang palabas lang para makatakas sa kanyang kahirapan? Tumingin siya kay Gia na nakatayo pa rin sa gitna ng lahat, parang isang estatwang basang-basa sa putik. Nagtama ang kanilang mga mata. At sa isang saglit na yon, nakita ni Gia ang hindi niya inaasahang makita sa mga mata ni Banyuhay. Hindi galit, hindi awa, kundi isang kislap ng pag-aalinlangan. At iyon ang pinakamasakit sa lahat. Biglang natapos ang party. Ang mga bisita ay nag-alisan. Dala ang bagong tsismis. Ang mansyon ay muling binalot ng katahimikan. Naiwan silang dalawa sa malawak na foyer. Ang mga palamuti ng party ay tila isang pangungutya sa nangyari. Nakatayo sila sa magkabilang dulo ng silid, isang distansyang hindi masukat sa metro
kundi sa bigat ng mga salitang binitawan at hindi binitawan. Huminga ng malalim si Banyuhay at lumapit kay Gia. Ang init na namagitan sa kanila sa kusina noong isang gabi ay wala na. Ang natira ay ang lamig ng isang CEO na nagsusuri ng isang posibleng banta. Gia, sabi niya, ang boses ay flat at walang emosyon. Tumingin si Gia sa kanya. Ang mga mata ay nanunuyo, ngunit hindi nagpapakita ng anumang luha, naghihintay. Ang sinabi ng tita ko, panimula ni Banyuhay, at bawat salita ay parang isang bato na bumabagsak sa pagitan nila. Totoo ba yon? Ang tanong ni Banyuhay ay hindi isang espada. Ito ay isang lason. Isang lason na dahan-dahang gumapang sa ugat ni Ginhawa, pinamanhid ang bawat piraso ng pag-asang nagsimulang tumubo sa kanyang puso. Hindi ang akusasyon ni Doña Imelda ang sumugat sa kanya. Sanay na siya sa panghuhusga. Ang pumatay sa kanya ay ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Banyuhay. Ang lalaking nakasama niyang magdamag para magbantay sa isang batang may lagnat. Ang lalaking nakadampi ng kanyang mga daliri sa gitna ng katahimikan. Ang lalaking iyon ay nagduda sa kanya. At sa isang iglap, ang Hacienda de Silacbo ay naging eksakto kung ano ang una niyang inakala, isang magandang kulungan. Huminga siya ng malalim, hinugot ang lakas mula sa isang balon ng sakit na matagal na niyang pinagkukunan. "Opo, sir," sagot niya. Ang boses ay kalmado ngunit walang buhay. "Totoo po. Nagkaroon ako ng malaking utang matapos ang nangyari sa anak ko." Hindi na niya kailangang magpaliwanag. Hindi niya naramdaman na kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang tiwala, kapag nabasag, ay hindi na maibabalik ng kahit anong salita. Isang pader ang biglang itinayo sa pagitan nila. Isang pader na hindi nakikita, ngunit mas matibay pa sa pader ng mansyon. Mula sa araw na yon, naging perpekto si Ginhawa sa kanyang trabaho. Napaka-perpekto. Siya ang unang nagigising at ang huling natutulog. Ang mga pagkain ay laging nakahain sa tamang oras. Ang mga bata ay laging malinis at naalagaan. Ngunit nawala ang init. Nawala ang mga ngiti. Nawala ang mga bulong ng kwento. Siya ay naging isang anino na gumagalaw ng walang tunog. Isang makina na ginagawa ang kanyang mga tungkulin ng walang pagkakamali. Isang governess, hindi na isang kaibigan. Naramdaman ito ni Banyuhay. Bawat araw, lalo siyang kinakain ng pagsisisi. Ang malamig at profesional na distansya ni Gia ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw o akusasyon. Sinubukan niyang kausapin ito, ngunit ang mga sagot niya ay laging maikli at magalang. "Gia, kumusta ang araw mo?" "Maayos naman po, sir." "Gia, kailangan mo ba ng tulong?" "Hindi po, sir. Kaya ko po." Ang sir ay naging isang sundang. Bawat pagbigkas ay nagpapaalala sa kanya ng pader na siya mismo ang nagtayo. Ngunit ang pinakamasakit ay ang epekto nito sa mga bata. Ang mga bata na may instinct na mas matalas kaysa sa mga matatanda ay naramdaman ng lamig. Naramdaman nila ang tensyon sa pagitan ng 2 taong naging sandalan nila. At dahan-dahan ang mga butas sa kanilang mga puso na nagsimula nang magsara ay muling bumuka. Isang hapon, nakita ni Banyuhay si Hinahon na muling nakaupo sa isang sulok ng playroom. Yakap ang kanyang mga tuhod, nakatitig sa kawalan. Ang eksenang yon ay isang sampal sa kanyang muka. Isang pagbabalik sa madilim na nakaraan. Ang tawa ni Alingawngaw ay naging pambihira na lang ulit at si Sinag na nagsisimula ng maging komportable kay Gia ay bumalik sa pagtatago sa likod ng kanyang mga libro. Ang katahimikan ay nagbabalik, mas mabigat, mas nakakabingi. Isang gabi, habang nag-aayos ng mga lumang gamit sa isang bodega sa utos ng head housekeeper, si Gia ay nakaramdam ng pagod. Pagod hindi sa katawan, kundi sa kaluluwa.
Ang pagpapanggap na malakas sa buong araw ay umuubos sa kanya. Naupo siya sa isang baul, napapaligiran ng mga lumang kasangkapan at mga kahon na puno ng mga nakalimutang alaala ng mga agilus. Napatingin siya sa isang tumpok ng mga folder at mga lumang dokumento na nakapatong sa isang mesa. Mga papeles ng negosyo, tila. Mga proyekto mula sa nakaraan. Wala siyang interes. Ngunit habang tumatayo na siya para umalis, isang pangalan sa isang folder ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang luma, halos nabubura ng label. Agilus Realty, Low-Cost Housing Projects, Southern Luzon Division. Dala ng isang kuryosidad na hindi niya maintindihan, binuklat niya ito. Sa loob ay mga blueprint, mga ulat, mga papeles, mga bagay na wala siyang alam. Ngunit habang inililipat niya ang mga pahina, isang bagay ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang subfolder, nakasuksok sa pinakalikod, at sa label nito, nakasulat ang isang pangalan na naging bangungot niya sa loob ng maraming taon. Ang pangalan ng kumpanyang gumawa ng palaruan kung saan namatay ang kanyang anak. Ang pangalan sa folder ay parang isang multo mula sa nakaraan, Conception Construction. Napatigil si ginhawa, ang kanyang paghinga ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Ang maalikabok na hangin sa bodega ay biglang naging napakabigat, napakasikip. Bakit narito ang pangalang iyon? Sa loob ng isang folder ng Agilus Realty, ang kanyang mga kamay na bahagyang nanginginig ay dahan-dahang binuksan ang subfolder. Sa loob, naroon ang mga dokumento na mas luma pa. Ang papel ay naninilaw na sa paglipas ng panahon. Mga kontrata, mga financial statements, at isang partikular na dokumento na nakakuha ng kanyang pansin. Isang deed of sale and transfer of ownership. Nakatitig siya sa mga salita, ngunit ang kanyang isip ay tumatangging intindihin ang mga ito. Binasa niya ulit at ulit. Ang pangalan ng bumili, Agilus Realty Holdings, Inc. Ang pangalan ng ibinenta, Conception Construction. Ang petsa, 10 taon na ang nakalipas. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likuran, mas malamig pa sa sahig ng mansyon. Isang piraso ng puzzle ang biglang nahulog sa lugar at ang nabuong imahe ay isang halimaw. Binili. Binili ng Agilus ang kumpanya. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Sa mga sumunod na papeles, nakita niya ang mga plano para sa rebranding. Ang Conception Construction ay hindi nawala. Nagbago lang ito ng anyo. Ito ay naging isang in-house division ng Agilus. Binigyan ng bagong pangalan, isang pangalang mas kagalang-galang, isang pangalang malinis. Ngunit ang mga tao, ang mga inhinyero, ang mga patakaran, marami ang nanatili. Ang kultura ng pagtitipid sa materyales, ang pagmamadali sa mga proyekto para makatipid sa gastos, ang kulturang pumatay sa kakanyang anak. Lahat iyon ay hindi nagmula sa isang maliit na kumpanya lang. Ito ay nasa ilalim na ng payong ng mga Agilus. Isang alaala ang biglang sumabog sa kanyang isipan, ang lumang clipping ng dyaryo na nakatago sa ilalim ng kanyang kama. Ang headline, Conception Construction, hinaharap ang sampasamang kaso. Ang mga kasong yon, naalala niya, bigla na lang nawala, na-dismiss, naayos sa labas ng korte. Noong panahong iyon, inakala niyang wala lang siyang pera at kapangyarihan para ipaglaban ito. Ngayon, naiintindihan na niya, hindi lang pera ang kalaban niya, isang imperyo ang kalaban niya, ang imperyo ng pamilyang pinagsisilbihan niya. Bumalik siya sa unang folder, ang low-cost housing projects. Hinanap niya ang proyekto sa kanyang probinsya sa Laguna. At naroon nga ang pangalan ng subdivision, ang pangalan ng parke, ang blueprint ng palaruan. At sa ibabang sulok ng blueprint, nakatatak ang dalawang logo, ang luma at halos hindi na makitang logo ng Conception Construction. At sa tabi nito, mas malaki at nangingibabaw,
ang logo ng Agilus. Nabitawan ni Gia ang mga papeles. Ang mga ito ay nagkalat sa sahig na parang mga tuyong dahon. Bawat isa ay isang piraso ng katotohanang sumasaksak sa kanya. Ang pamilya ni Banyuhay, ang ama ng mga batang minahal niya na parang tunay niyang mga anak. Ang lalaking nagpatibok muli sa kanyang manhid na puso. Ang kanilang kayamanan, ang kanilang kapangyarihan, ang mansyon kung saan siya nakatayo ngayon. Lahat ng ito ay maaring naitayo sa ibabaw ng mga buto ng kanyang anak. Ang pagpunta niya sa Hacienda de Silacbo ay hindi isang simpleng paghahanap ng trabaho. Ang pagtawag ng ahensya, ang pagpili sa kanya sa dinami-dami ng aplikante. Isang pagkakataon lang ba ang lahat? O ito ba ay ang tadhana? Isang malupit, mapait na tadhana na nagdadala sa kanya sa mismong puso ng halimaw para ipakita sa kanya ang buong katotohanan? Napahagulgol si Gia, hindi isang mahinang hikbi, kundi isang malakas, masakit na iyak na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang sakit na matagal na niyang kinimkim. Ang galit na matagal na niyang ibinaon. Lahat ay sumabog. Napaluhod siya sa sahig. Sa gitna ng mga nagkalat na papeles, ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang kanyang mundo ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Ngunit habang ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi, isang bagong damdamin ang pumalit sa sakit. Isang bagay na mas matigas, mas malamig. Determinasyon. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng sakit, ay napalitan ng isang malamig na apoy. Isa-isa niyang pinulot ang mga mahahalagang dokumento, ang deed of sale, ang blueprint. Itinupi niya ang mga ito at maingat na isinilid sa kanyang bulsa. Tumayo siya, hindi na nanginginig. Hindi na siya ang ginhawang puno ng kalungkutan. Hindi na siya ang ginhawang martir. Ang babaeng lumabas sa bodega ay ibang-iba na. Dumiretso siya sa pasilyo, ang bawat hakbang ay may bigat at layunin. Tinungo niya ang isang pinto sa dulo ng pasilyo. Ang pinto ng opisina ni Banyuhay Agilus. Hindi na siya kumatok. Nang bumukas ang pinto ng opisina, nang walang katok, nag-angat ng tingin si Banyuhay mula sa mga papeles na kanyang binabasa. Ang inaasahan niyang makita ay isang kasambahay na may dalang kape. Ang nakita niya ay si ginhawa, ngunit isang bersyon niya na hindi pa niya nakikita kailanman. Wala na ang mahinahong governess. Ang babaeng nakatayo sa kanyang harapan ngayon ay may mga matang nagliliyab. Ang kanyang postura ay tuwid at matatag. May dala itong bigat at kapangyarihan na hindi pa niya nasaksihan dito noon. Gia, may problema ba? Tanong ni Banyuhay. Bahagyang nagulat. Hindi sumagot si ginhawa. Naglakad ito papalapit sa kanyang malaking mahogany desk. Ang bawat hakbang ay tahimik ngunit mabigat. Walang salitang namutawi sa kanyang mga labi. Sa halip, isa-isa niyang inilapag sa makintab na ibabaw ng mesa ang mga dokumentong kinuha niya mula sa bodega. Ang deed of sale, ang blueprint ng palaruan. At mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang luma at kupas na clipping ng dyaryo at inilapag ito sa ibabaw ng lahat. Napakunot ang noo ni Banyuhay. Tiningnan niya ang mga papeles, pagkatapos ay tumingin siyang muli kay Gia, naguguluhan. Ano to? Tingnan niyo po, sabi ni Gia. Ang boses ay kalmado sa isang paraan na nakakakilabot. Basahin niyo po. Dahil sa intensidad sa boses ni Gia, kinuha ni Banyuhay ang mga papeles. Una niyang tiningnan ang clipping ng dyaryo. Conception Construction. Pamilyar ang pangalan, ngunit hindi niya matandaan kung saan narinig. Pagkatapos ay kinuha niya ang deed of sale. At doon, ang lahat ay nagsimulang maging malinaw. Ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha. Naalala niya. Isang maliit na acquisition, maraming taon na ang nakalipas. Isang paraan para palawakin ang kanilang operasyon sa Southern Luzon.
Isang maliit na bagay lang sa kanyang malawak na imperyo. Sunod niyang kinuha ang blueprint, ang pangalan ng parke, ang petsa ng proyekto. Ikinonekta niya ito sa petsa ng aksidente na nabanggit sa dyaryo. Lahat ay nagtugma. Itinaas niya ang kanyang tingin kay Gia. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang realisasyon na unti-unting dumudurog sa kanya. Ang kalungkutan sa mga mata ni Gia, ang kanyang pag-iyak sa hardin, ang kanyang koneksyon sa mga batang nawalan din, ang kanyang anak. Ang anak mo. Bulong ni Banyuhay, ang mga salita ay tila hirap lumabas sa kanyang bibig. Sa parke na yan, hindi sumagot si Gia. Ang kanyang katahimikan ay isang malakas na oo. Si Banyuhay ay napasandal sa kanyang upuan, parang biglang naubusan ng lakas. Ang mundo ay umikot. Ang babaeng nagdala ng liwanag, pabalik sa kanyang tahanan. Ang babaeng nagsimulang maghilom sa kanyang puso. Ang pinagmulan ng pinakamalaking sakit nito ay siya. Ang kanyang pamilya, ang kanyang kumpanya. Hindi ko alam, Gia, sabi niya. Ang boses ay desperado. Manumpa man ako, hindi ko alam. Pero alam ng kumpanya niyo. Ang kalmadong boses ni Gia Hongwei ay sa wakas na basag, napalitan ng isang nanginginig na galit at sakit. May mga kaso, pero bigla na lang nawala. Binayaran niyo sila para manahimik, di ba? Ganon naman kayong mga mayayaman. Ang buhay ng mga mahihirap na bibili lang ng pera. Bago pa man makasagot si Banyuhay, bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Imelda, may dalang isang tasa ng tsa. Ang kanyang mukha ay pilit na pinapakita ang pag-aalala. Bunny! Narinig ko ang sigawan. Ayos lang ba ang lahat? At narito ka pala, ginhawa. Nakita niya ang mga papeles sa mesa. Nakita niya ang itsura ni Banyuhay. At isang nangiti, isang halos hindi makitang nangiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito na ang pagkakataon niya. Oh dear, sabi niya, ang boses ay puno ng pekeng pagkadismaya. Mukhang nalaman na pala ng pamangkin ko ang iyong munting plano. Lumingon siya kay Banyuhay. Nakikita mo na, Bunny? Sinabi ko na sa'yo. Hindi aksidente ang pagdating niya rito. Matagal na niyang alam ang lahat ng ito. Ginagamit niya ang mga bata, ginagamit niya ang kahinaan mo para makapasok dito at makapangikil ng mas malaking pera. Ang mga salita ni Doña Imelda ay ang huling patak na nagpaapaw sa baso. Para kay Gia, ang akusasyon ay isang napakalaking insulto sa alaala ng kanyang anak at sa tunay na pagmamahal na ibinigay niya sa mga bata. Tumingin siya kay Banyuhay, naghihintay ng isang salita ng pagtatanggol, ng isang salita ng tiwala. Ngunit si Banyuhay ay natigilan, gulat, nalilito, nasasaktan. Hindi niya alam kung ano ang paniniwalaan at ang kanyang pag-aalinlangan ay ang tanging sagot na kailangan ni Gia. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Gia. Tumalikod siya. Wala na akong sasabihin pa, sabi niya. Ang boses ay muling naging walang emosyon. Hindi ko kayang manatili sa isang bahay na itinayo sa ibabaw ng sakit ng anak ko. Naglakad siya palabas ng opisina. Bawat hakbang ay isang pagtalikod sa lahat ng pag-asang minsan niyang naramdaman sa lugar na yon. Iniwan niya si Banyuhay na nakatulala, si Doña Imelda na nagtatamasa sa kanyang tagumpay at ang mga papeles ng katotohanan na nakakalat sa mesa. Habang naglalakad siya sa malawak na pasilyo patungo sa pinto, nakita niya sila. Ang tatlong bata, nakatayo sa may hagdanan. Nakita nila ang lahat. Narinig nila ang sigawan. Nakita nila ang pag-alis ni Gia. Si Sinag, ang panganay na hindi kailanman nagsalita, ay nag-angat ng kanyang kamay. Ang kanyang mga labi ay bumuka. At sa isang mahina, nanginginig, halos hindi marinig na boses, isang salita ang kumawala. Gia, narinig ito ni Gia, ang salitang matagal na niyang hinintay. Ang unang salita. Ngunit hindi na siya lumingon,
Hindi na niya kaya. Nagpatuloy siya sa paglakad, binuksan ang malaking pinto ng Hacienda de Silacbo at lumabas. Isinasara ito sa kanyang likuran. Sa labas, ang gabi ay malamig at siya ay mag-isa na naman. Nang sumara ang pinto sa likuran ni Gia, ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, kasing lakas ng isang putok ng baril. At kasabay ng pagsara ng pinto, ang mumunting liwanag na dinala ni Gia sa Hacienda de Silacbo ay tuluyan ng namatay. Ang katahimikan ay bumalik. Ngunit hindi na ito ang uri ng katahimikang sanay si Banyuhay. Ito ay mas malala. Ito ay ang katahimikan ng isang libingan na muling binuksan. Ang mahinang tanong ng kanyang anak na si Sinag ay parang isang dagitab na gumising kay Banyuhay mula sa kanyang pagkatulala. Tumingin siya sa hagdanan at nakita ang kanyang tatlong anak. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at pagkalito. Nakita niya ang luhang namumuo sa mga mata ni Alingawngaw. Nakita niya ang pag-atras ni Hinahon pabalik sa anino. At nakita niya sa mga mata ni Sinag ang isang katanungan na hindi niya masagot. "Tingnan mo ang ginawa ng babaeng yon," sabi ni Doña Imelda, sinusubukang bawiin ang atensyon ni Banyuhay. Nilason niya pati ang isip ng mga bata. "Tumahimik ka." Ang mga salita ni Banyuhay ay mahina, ngunit may bigat na parang bakal. Napatingin si Doña Imelda sa kanya, nagulat. "Tumahimik ka," ulit ni Banyuhay, mas malakas na ngayon. Tumingin siya sa kanyang tiyahin at sa kauna-unahang pagkakataon, ang nakita ni Imelda sa mga mata ng kanyang pamangkin ay hindi respeto o pag-aalinlangan, kundi purong galit at pagkasuklam. "Umalis ka sa opisina ko." Ngayon din. Natigilan si Doña Imelda. Walang nagsalita. Pagkatapos ay dahan-dahan itong tumalikod at umalis. Ang kanyang dignidad ay basag. Naiwan si Banyuhay sa kanyang opisina, napapaligiran ng katahimikan at ng mga ebidensya ng kanyang kasalanan. Tinitigan niya ang mga papeles sa kanyang mesa. Ang kasakiman ng kanyang kumpanya, ang kanyang sariling pagkabulag, ang pagdududa niya kay Gia, ang salitang sir na ginamit ni Gia, ang pader na itinayo nito. Ngayon ay naiintindihan na niya. Hindi iyon galit. Iyon ay sakit. Isang sakit na siya mismo ang nagdulot ng 2 beses. Umupo siya sa kanyang silya, hindi na bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang taong nawalan ng lahat ng bagay na may halaga. Ang tiwala ng kanyang mga anak, ang respeto ng babaeng nagsimula niyang mahalin, at ang sarili niyang dangal. Sa gabing iyon, hindi siya natulog. Sa halip, ginawa niya ang tanging bagay na alam niya, ang magtrabaho. Ngunit hindi para kumita ng pera, kundi para hanapin ang katotohanan. Tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado at isang private investigator, hindi ang kay Imelda, kundi ang sa kanya. "Gusto kong halungkatin ang lahat ng file tungkol sa Conception Construction." Utos niya, ang boses ay mariin. "Lahat ng kaso, lahat ng settlement. Gusto kong malaman kung sino ang nag-utos na ayusin ang mga kaso sa labas ng korte. Gusto kong malaman kung sino ang nag-utos na magtipid sa materyales. Gusto kong malaman kung sino ang nagtago nito sa akin." Magdamag siyang nagtrabaho, nagbasa ng mga lumang email, nagrepaso ng mga financial report. At habang lumalalim ang gabi, lalong lumilinaw ang larawan. Nakita niya ang isang trail ng mga email, maingat na itinago sa mga lumang server. Mga email sa pagitan ng dating CEO ng Conception at ng isang miyembro ng board ng Agilus. Isang miyembro na responsable sa mga cost-cutting measures. Ang pangalan sa email? Imelda Agilus. Isang kasinungalingan, isang pagtatakip, isang buhay na nawala. At ang pundasyon ng kanyang yaman ay nabahiran ng dugo. Nang sumikat ang araw, isang bagong Banyuhay ang humarap dito. Ang aroganteng bilyonaryo ay patay na. Sa kanyang lugar, isang lalaki ang isinilang. Isang lalaking nakita ang halaga ng mga bagay na hindi nabibili.
Tumingin siya sa salamin. Ang nakita niya ay isang estranghero, isang lalaking kinasusuklaman niya. Oras na para baguhin iyon. Kinuha niya ang kanyang telepono at tumawag para sa isang emergency board meeting. Pagkatapos, tinawagan niya ang kanyang PR team. Magpatawag kayo ng press conference mamayang hapon, sabi niya. Tungkol saan po, sir? Tanong ng head ng PR. Huminga ng malalim si Banyuhay. Tungkol sa isang pag-amin at isang pampublikong paghingi ng tawad. Ang press conference room ay puno ng mga nag-aapoy na ilaw ng kamera at mga nagbubulungang mamamahayag. Ang balita tungkol sa biglaang pagpupulong ng Agilus Corporation ay kumalat na parang apoy at ang lahat ay nag-aabang kung anong malaking anunsyo ang gagawin. Nang lumabas si Banyuhay Agilus sa entablado, ang bulungan ay naging isang nakabibinging katahimikan. Ang kanyang itsura ay nakakagulat. Wala na ang makisig at aroganteng CEO. Ang lalaking nakatayo sa podium ay mukhang pagod. Ang kanyang mga mata ay may bakas ng isang gabing walang tulog. Ngunit meron ding isang bagong determinasyon. Hindi siya nagpaligoy-ligoy. Magandang hapon sa inyong lahat, panimula niya. Ang kanyang boses ay matatag at malinaw, umaaling-aungaw sa buong silid. Pinatawag ko kayo ngayon hindi para mag-anunsyo ng isang bagong proyekto o ng pagtaas ng aming kita. Narito ako ngayon para umamin sa isang kasalanan. Isang kolektibong paghinga ang maririnig mula sa mga manonood. Maraming taon na ang nakalipas, patuloy ni Banyuhay. Ang aming kumpanya ay nakakuha ng isang construction firm na nagngangalang Conception Construction. Ang firm na ito, sa ilalim ng aming pamamahala, ay naging responsable sa isang trahedya, ang pagguho ng isang palaruan na kumitil sa buhay ng isang batang nagngangalang Hiraya Dampalit. Ang pangalan ay binitawan. Ang sikreto ay isiniwalat. Ang mga kamera ay walang tigil sa pag-flash. Ang insidenteng ito ay tinakpan. Pag-amin niya, ang bawat salita ay isang dagok sa reputasyon ng kanyang pamilya. Ang mga kaso ay inayos. Ang katotohanan ay ibinaon. At ako, bilang pinuno ng korporasyong ito, ay naging bulag sa katotohanan iyon. Ngunit ang pagiging bulag ay hindi isang dahilan. Ngayon, tinatanggap ko ang buong responsibilidad. Inanunsyo niya ang pagbibitiw sa tungkulin ng mga board member na sangkot, kasama na ang pagtanggal sa lahat ng posisyon ni Doña Imelda Agilus. Nangako siya ng buong kooperasyon sa isang bagong imbestigasyon at ang pagbibigay ng nararapat na kabayaran sa lahat ng mga biktima. Ang kanyang mga salita ay yumanig sa mundo ng negosyo. Pagkatapos ng press conference, umalis si Banyuhay hindi bilang isang talunang CEO, kundi bilang isang taong nagsisimulang maging buo muli. May isa pa siyang misyon, ang pinakamahalaga sa lahat. Nagmaneho siya ng mag-isa, palayo sa syudad, palayo sa kanyang imperyo. Dinala siya ng kanyang sasakyan sa isang maliit, tahimik na bayan sa tabi ng dagat. Ang lugar kung saan sinabi sa kanya ng kanyang investigador na matatagpuan si Gia. Nakita niya ito sa isang simpleng bahay na may tanawin ng karagatan. Nakaupo si Gia sa isang upuang gawa sa kawayan sa maliit na beranda, nakatingin sa alon. Ang mukha'y payapa, ngunit may bakas ng kalungkutan. Dahan-dahan siyang lumapit. Naramdaman ni Gia ang kanyang presensya at lumingon. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pagkagulat, ngunit walang galit. Tanging pagod na lang. Hindi nagsalita si Banyuhay. Sa halip, may inilapag siya sa maliit na mesa sa pagitan nila. Hindi pera, hindi isang tseke. Ito ay isang folder. Ano to? Tanong ni Gia. Buksan mo, sabi ni Banyuhay. Binuksan ito ni Gia. Sa loob, naroon ang mga plano at legal na dokumento para sa isang bagay na hindi niya inaasahan. Pundasyon ng Pag-asa at Hiraya, isang non-profit foundation. Ang misyon? Tulungan ang mga pamilyang nawalan ng anak dahil sa mga aksidente at kapabayaan. Magbigay ng legal na tulong
psychological support at pinansyal na ayuda. Ang pondo, isang malaking bahagi ng personal na yaman ni Banyuhay Aguiluz. Tumingin si Gia kay Banyuhay. Ang kanyang mga mata ay unti-unting napuno ng mga luha. Hindi ko hinihiling ang iyong kapatawaran, Gia. Sabi ni Banyuhay, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Walang anumang halaga ang makakapagbalik sa anak mo at habang buhay kong pagbabayaran ang kasalanan ng aking pamilya. Hindi ko kailangan ng kapatawaran mo. Huminga siya ng malalim. Pero kailangan kita. Kailangan ka ng pundasyong ito. Ikaw ang puso nito. Gusto kong ikaw ang mamuno dito para gawin nating isang bagay na may kabuluhan ng sakit na pinagdaanan nating lahat. May isa pang dokumento sa ilalim ng folder. Kinuha ito ni Banyuhay at iniabot kay Gia. Isang legal na papel, isang petisyon para sa co-guardianship ng kanyang 3 anak. Sila, hinahanap kanila. Sabi ni Banyuhay, ang boses ay nabasag. Tinawag ka ni Sinag at mula noon, hindi na siya muling nagsalita. Sila, kailangan kanila at ako, kailangan kita. Ito na, ang kanyang huling pag-amin, hindi bilang isang amo, kundi bilang isang lalaki. Hindi ko hinihiling na maging asawa kita, sabi niya. Hinihiling ko na maging pamilya tayo, sa anumang paraan na kaya nating buuin. Nakatitig lang si Gia sa kanya, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Tumingin siya sa mga papeles sa pangalan ng kanyang anak na nakaukit sa isang pundasyon ng pag-asa. Tumingin siya sa mga papeles ng guardianship, isang alok ng isang pamilya. At tumingin siya sa mga mata ni Banyuhay, kung saan nakita niya ang isang taong nawasak at muling binubuo ang kanyang sarili, hindi para sa pera o kapangyarihan, kundi para sa pag-ibig at pagtubos. Dahan-dahan, itinaas ni Gia ang kanyang kamay, ngunit hindi para kunin ang mga papeles. Hinawakan niya ang kamay ni Banyuhay, mahigpit. Ang hangin sa tabing dagat ay may dalang amoy ng asin at ng bagong simula. Makalipas ang ilang buwan, ang inaugurasyon ng pundasyon ng Pag-asa at Hiraya ay hindi ginanap sa isang marangyang hotel ballroom kundi sa isang simpleng community hall sa bayan kung nasaan si Gia. Ang mga dumalo ay hindi mga socialite o mga business tycoon, kundi mga pamilyang tinutulungan ng pundasyon, mga lokal na opisyal, at mga taong naniniwala sa kanilang misyon. Sa entablado, magkatabing nakatayo sina Banyuhay at Gia. Hindi sila nakahawak kamay, ngunit ang distansya sa pagitan nila ay puno ng isang komportable at malalim na pag-unawa. Hindi na sila amo at empleyado, sila ay partners, mga kasama sa paglalakbay. Si Banyuhay ang unang nagsalita, maikli at direkta. Kinikilala ang nakaraang pagkakamali at binibigyang diin ang pangako ng pundasyon. Pagkatapos, si Gia naman ang lumapit sa mikropono. Huminga siya ng malalim. Tiningnan ang mga mukha sa kanyang harapan, mga mukhang may bakas, ng parehong sakit na kanyang naramdaman. Ang pangalan po ng anak ko ay Hiraya. Panimula niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting lumakas. Ang ibig sabihin ng Hiraya ay sana matupad ang iyong mga pangarap. Nang mawala siya, nawala rin ang lahat ng pangarap ko. Ang natira lang ay sakit, galit, at napakaraming bakit. Tumingin siya sa mga bata sa unang hilera, pero itinuro sa akin ang 3 espesyal na bata. Sabi niya, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, na ang paghilom ay hindi nangangahulugan ng paglimot. Ang paghilom ay nangangahulugan ng paghahanap ng bagong dahilan para bumangon. Ang pagbabago ng sakit para maging lakas. Ang pagbabago ng mga bakit para maging para kanino. Ang pundasyong ito, pagpapatuloy niya, ang kanyang mga mata ay naghahanap kay Banyuhay sa entablado, ay para sa lahat ng mga Hiraya na kinuha sa atin ng maaga at para sa lahat sa atin na naiwan para ipaalala na mayroon pa ring pag-asa na hindi tayo nag-iisa. Pagkatapos ng kanyang talumpati,
Isang nakakabininging palakpakan ang umalingaw-ngaw. Ngunit ang pinakamahalagang tunog na narinig niya ay hindi mula sa audience. Gia! Isang sigaw mula sa paanan ng entablado. Si Alingaw-ngaw, kumakaway. Sa tabi nito, si Hinahon na may hawak na isang bouquet ng mga wildflower. At sa likod nila, si Sinag na nakatingin sa kanya ng may isang malaking, tahimik na ngiti. Bumaba si Gia sa entablado at niyakap sila ng mahigpit. Maya-maya, lumapit si Banyuhay at sa kauna-unahang pagkakataon sa publiko, ang 5 sa kanila ay nagtipon sa isang mahigpit na yakap. Isang hindi perpekto, pinagtagpi-tagping pamilya, binuo mula sa mga basag na piraso ng kanilang mga nakaraan. Sa di kalayuan, sa loob ng isang madilim na kotse, pinanood ni Doña Imelda ang eksena. Mag-isa. Ang kanyang kapangyarihan ay nawala. Ang kanyang impluwensya ay abo na lang. Ang tanging kasama niya ay ang multo ng kanyang mga pagkakamali. Pinaandar ng kanyang driver ang sasakyan at umalis sila. Isang anino na lumisan ng walang nakapansin. Ang huling eksena ay hindi sa isang magarbong mansyon. Ito ay sa dalampasigan. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, pinipinta ang kalangitan ng kulay kahel at lila. Ang 5 sa kanila ay naglalakad sa buhanginan. Nagtatakbuhan sina Hinahon at Alingaw-ngaw, hinahabol ang mga alon. Si Sinag ay naglalakad sa tabi ni Gia. Paminsan-minsan ay may itinuturong mga shell. Si Banyuhay ay nasa likuran. Pinagmamasdan silang lahat. Isang ngiti ng kapayapaan ang nakaguhit sa kanyang mukha. Huminto sila at nagsimulang gumawa ng isang sandcastle. Nagtulungan silang lahat. Habang inaayos ni Banyuhay at Gia ang isang tore, ang kanilang mga kamay ay muling nagdampi, tulad ng nangyari sa kusina noon. Ngunit ngayon, wala nang pagkailang. Wala nang takot. Tumingin sila sa isa't isa. Hindi na kailangan ng mga salita. Sa kanilang mga mata, may isang pangako. Hindi ng isang perpektong fairy tale, kundi ng isang totoong buhay na magkasama nilang haharapin. Isang araw sa bawat pagkakataon. Ang kanilang pag-ibig ay hindi pa nasusulat. Ngunit ang pundasyon ng kanilang pamilya, tulad ng sandcastle na kanilang ginagawa, ay naitayo na, matatag, sa gitna ng mga alon ng buhay. At dito po nagtatapos ang kwento nila Ginhawa at Banyuhay, isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na paghilom ay hindi matatagpuan sa paglimot sa nakaraan, kundi sa pagharap dito ng may tapang at pag-asang muling makakahanap ng bagong dahilan para magmahal. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kanilang buhay. Ang inyong suporta ang nagbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong pumupukaw sa ating damdamin. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Ano po ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang inyong natutunan? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil binabasa po namin ang bawat isa sa mga iyan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button. I-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At kung hindi pa po kayo nakakasubaybay, mag-subscribe na po kayo para hindi mahuli sa mga susunod pa nating mga kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.